Banalay Pani. Ngayon pong kilob na po ning templong kekang pepagbanalan. Pasibayong abe-abe kaming baming gampanan. Magisan metong king kayabakan bang makipag-aral karing banal mong amano ay pababal mo ka kami king balang aldona po ning ka kaming pamagsan metong king kekang banalay harapan Ginong Diyos king kayabakan ay ni igpa pasibayo pong iayabot mi keka ing kaming alang pupo sa pami pasalamat king hanggang ligod at pitnube mo ngening kabukas mi igpa tigkalubme po ing mapayapa at miras ing abak pasibayo migbangon kami king dase pagkeran tigkalubmeng pasibayo ing di ing katawan pisikang laman bami pasibayong masuglungan di ngobra kaya kaming pekitanggapan banal mong harapan king kayabakan mo rin na iti o Diyos ko abutan mo po ing kaya kaming pamipasalamat king kabilugan na barangay ini po ing pamikisan metong iyain mi banal mong harapan igpa ing kakaming kapasalamatan kilub na po ning pabanwang singkad tigkalubme po ing kapayapan karing balang metong at metong kilub na ning kakarinan salamat po king kakaming indo king kayang patnube nanuman po ing linabas o dinalan kapag sabukan king uli naning kakaming banala talasaw kilub na po ning kakarinan tinggap mi po ing mapayapa anyampin po king kayabakan na ini Diyos ko tanggapan mo po ing kakaming pamipasalamat king hanggang ligod at pitnube pigkalub mo kilub na po ning kakaming nayo nakakarinan dening kakang talasuyo a pinili mo bang mugit mantabe kapayapan kilub na po ning kakaming nayo nakakarinan manibat kening kakaming kapatad a pinili mo meging buntok o induna ning mulaan Ginong Diyos dagdagan mo po ing kayang kapibabatan uling ing tungkulan na kayang pekitanggapan maragul pong kapibabatan ing ilukob mo at ililong kaya ang gana po dening kening kayang meging kayabe king tungkulan dinan mo pong malwalas sa kaisipan maragula pamibata karing karelang sasakupan king kapamilatanda o Diyos ko makanyan jamo rin aman tini ni pigkalub mo karela barang panimunan ing nayo nakakarinan salamat igpa king lugod mo at king kayabakan na ini pasibayo po ilubnaning kaya kaming lunduyan pasibayo keng mamarap kaya ka adon ming pasibayo ing kaya kang patnube huling andyang mapilan mo po ing kaya kaming kabilangan gagawan mi po ing tungkulan makawukol king kaya kang banala kaburian Ginong Diyos ing balang metong at metong kaya kami ing antabe mo po kay nga ba kay ni baming lubos ay intindihan di nga manong ipabal mo kaya kami king kayabakan Hoy pa kapamilat ng damo rin po dening kapatad mi pinili at pinawa ka ring dakal
kasangkapan, ding banal na Espiritu, apangakong tuburan, ning kakaming maestro. Sana'y pa dening kapatad mi, ganap rang ay sadya, ding mabilbdang kasarilinan, bang potang datang na, datang banal na Espiritu akekang tuburan, Ginong Diyos, tulutan mo po, magkalugkang maragul, akapayapan, karimbalang metong at metong, baming lubusan, ay intingyan, di nga manong ipabal mo, kaya kami ngeni nga bak, bang kanitay pa, karing kaya kami pong pamanggalo, king yatong ini, makanyan milang, adinan kaganapan, ding banal at tungkulan, ay kaya kaming pekitanggapan kaya ka. Ginong Diyos, salamat pong dakaladakal, king kaya baka na ini, sana ngening gagawan mi po, king kaya kaming tungkulan, ang tabayanan mo kayo po, baming agampanan lubusan, king kaya kaming pekitanggapan, tungkulan banal mong harapan. Salamat igpa, salamat o maestro, at magpasalamat kami mo rin, karing hanggang banal at tuburan, apangako na po ning kaya kaming maestro, king kaya baka na iti, sana po, datang banal na Espiritong dalise, ilaing malyaring makipagnayan, karing balang metong at metong kaya kami. Dati mo po, igpa, ding kaya kaming alang po sa pami pasalamat, tanggapan mo na po, banal mong harapan. At dati nga nigpa, mila po gagawan, kingganang ka kaming kasarlinan, nung itingan po, isa sa lalim at ipapamilatan, king kaya kang nakabugtong, ay Yesu Kristong kaya kaming Ginoo. Iyan nasa. Mga prinsipyo ng Espiritismo. Una, mayroon lamang iisang Diyos na walang hanggan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ikalawa, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Katlo, ang batas ng Diyos ang sumasakot sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari, at ang umayon dito ay siyang tunay na reliyon. Kapat, ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Kalima, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinamataas na katuruan. Kaanim, ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. Ikapito, mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Kawalo, ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi sa lahat at bawat tao. Kasyam, ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na Espiritu sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Kasampu, ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Ang isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid na magulang at mga kapatid na kabataan. So ngayong umaga po, kung paanong siniselebra ang kapistahan po ng ating nayon, kung kaya't siguro po, medyo nabawasan tayo ng konti sa ating pagpupulong. Kapasalamatan po sa mga kapatid na hindi po nakaligtaan ng ating pagpupulong ngayong araw. Ang ating pong paksang pag-uusapan ngayon, ang talinghaga tungkol sa mga hasik. Ito po isa sa mga magandang aral na kwento sa Biblia na kapag po naliligaw tayo sa ating pananampalataya, pwede po nating itong basahin.
Babasahin ko po yung kanyang referensya dito po sa aklat ni Mateo, Kapitulo 13, 1 hanggang 9. Sabi po dito sa 1, noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Dahil sa dami ng taong lumapit sa kanya, sumakay siya sa isang bangka doon naupo. Tumayo naman sa dalampasigan ng mga tao. Sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Ganito ang sinabi niya, may isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa mabatong lupa. Dahil manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang mga binhi. Ngunit natuyo agad ang mga ito nang mabilad sa matinding init ng araw, palibhasay mababaw ang ugat. Ang mga binhi namang nalaglag sa mga matitinik na halaman, lumago ang mga halamang matitinik at sinakal ang mga ito, ang mga binhing tumubo doon. Ngunit ang mga binhing nasik sa matabang lupa ay namunga, may tig 100, tig 60, at may tig 30. Makinig ang may pangdinig. So kung paano pong nilarawan, tayo po kaya saan natin itinanim ang pananampalatayang ibinigay sa atin ng Diyos. So yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Noong nakaraang linggo po, binigyan ko po ng kaorasan ng kapatid na Hernan Anusencio at kapatid na Rosario Santos. At nag-message po kagabi ang kapatid po na Crisanta Flores na hindi daw po siya makakauwi. At ngayong umaga po, nakita ko po ang ating kapatid na Roby Anusencio. Natutuwa po kami na makasama namin kayo ulit dito sa ating pagpupulong. Siguro po hindi pagkakataon kung hindi talaga pong para sa kanya yung message po. Kasi kagabi po inisip ko sino ba ang bibigyan ko. At ngayong umaga po nandito ang ating kapatid at isa po kayo sa mga magbabahagi. Sa inyo na po ang kaorasan. May pa, hamak po. Muna kitang meto nga Diyos. Pasibay po miras ning aldo na ning sabat. Makanyan tapong pasibayong mitipon ban magaral. Kitang kaburyana po. Nitang meto nga Diyos. Basta't man po ditat yung kaya katamong maging kabilangan. Dapat makanya niya pong tutulam mo rin ng Diyos. Pasibayong piyabayan tayo po. Yung kaya katamong pasalamat, pag-aral, kitang kayang banal na kaburyan. Sana po, nining kayabakan, makanyan tayo pong para parehong dinan katawan ning kaya katamong may talagang kapag-aralan. Ang talingaga tungkol sa pangasik nga na po. Siguro po dindamtala retang binasa na ning kaya katamong kadwang mani muna, buri na pong sabyan, ding tuntunan, pekilala na kaya katamo ng Diyos. Tapong, king pangaychuta geni, nung dala tayo po, king kaya katamong gagalawan king material, antimoing king narenglayan,
nung mananaman ka sana po, kailangan gambulan may linisan, ban kanito, nung nanuman, yung malaring itanam mo, itang gabon, akirang gagambulan, makanyang malaring maging malago, kayang pantagul, itang kirang tenaman. At kaya naman pong pang spiritual, makanya yung burinang idala, karing balang kaya katamong dapat. Nung malari mo, yung balang kaya katamong galo, kang ating dakal, alugod dampon, katapatan, kitang neto nga Diyos, man kanita po, nung malari mo, yung malaring magari, yung kaburyanan ng laman, man kanita po, itang makasulat, detang at yung pasakop, kitang neto nga Diyos, putang mikawani na yung katawan, alaman, buri na po sabyan, itang kapayapan, naning espiritu tamo, agpangkeng makasulat, makanyan niyang mikayatin kapayapan, putang miras na, ing pamikawani na, ning katawan, ang pong espiritu, uli na mo po, nitang panabilin, anong malari mo, itang nakalamayap, yang kikatamong malaring ngayubog, karing balang katawan, at karing balang espiritong matiyo, karing balang metong at metong kikatamo. Sana po, king pangayatsyuta mo, pangasakop, karingaral, makanyan lapong mitanam, karing balang kay katamong kaisipan, ban kanita po, detang kay katamong espiritu, panyatang na po, ning panahon, amalyaring dumulutyo, ing balang katawan, makanyan niyang miras, ing kandungan ning espiritong nakapangako, karing balang metong at metong, pasipayo po, mayapayabak, at di kayo na po, imbalang ganap pa, karing kabyasnan, amalaring idalaga, ding balang metong amunya kabyasnan, yining kayabakan, dakal pong salamat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At muli po ay narito naman tayo sa araw ng Sabat para mag-aral at manaliksik ng mga karunungan. Ang sabi po ng ating tema ay ang talinghaga tungkol sa manghahasik. Ang sinasabi po dito ay ang hinahasik ay ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Kung tayo, ang ibig pong sabihin na yung mga binhing naihasik sa tabi ng daan, pagdating ng ibon ay tinangay. Ito po ay kung tayo ay marunong makinig at tayo ay naisa puso natin ang mga salita ng Diyos. Pero dumating ang isang pagsubok o tayo po ay nawala ang yung
binhi na nahihasik sa ating puso. Kumbaga, tinangay ng ibon, sabi nga po, kumbaga dumating ang isang satanas o nawala ang naitanim sa ating puso. Kaya po, madaling nawala, hindi na lumago. Ang ibig sabihin naman po ng mga naihasik sa may batuhan, na mga binhi, kumbaga, nakinig tayo sa mga salita ng Diyos, na natuwa tayo, nalaman natin kung ano yung maganda. Pero dahil lamang sa mga pagsubok o mga dumarating dito sa atin, tayo natitisod, nawawala kung ano yung mga naihasik na mga binhi. At tungkol naman po dun sa mga binhing naihasik dun sa mga damuhan, ganon din po, tayo ay nakikinig sa mga salita ng Diyos na isa sa puso natin, nagagawa natin. Pero sabi nga na yung mga binhi tumubo ng maganda, pero nadaig ng mga damo. Ibig sabihin, hindi pa rin natin napanindigan kung ano yung paniniwala natin o yung mga pananampalataya natin sa Panginoon. Na narinig na natin, natuwa na tayo, na isa puso na natin, pero nadadaig pa rin tayo ng mga nakapaligid sa atin, kung ano yung mga nandito sa sanglibutan, nadadala pa tayo na hindi pa natin kayang paglabanan. Kaya kagaya po ng mga binhing naihasik sa mabuting lupa, ito po yung mga nanindigan sa paniniwala at sa pananampalataya sa Diyos. Sinabuhay nila at hanggang sa lumago at namunga ng marami. Ganun po ang mga binhing naitanim sa matabang lupa. Yun yung mga salita ng Diyos na naitanim sa ating mga puso at napalago natin dahil sa naintindihan natin, naunawa natin, sinunod natin kung ano ang kagustuhan ng Panginoon. Kung ano ang mga tungkulin natin na dapat gawin, nagawa natin, kaya siya namunga ng marami. Yun naman po ang aking maibabahagi sa umagang to at muli ay magandang umaga po. Isang mapagpalang umaga po sa inyo, aking mga magulang, sa mga kapwa ko po kabataan. Ako po ay nagagalak at muli nagkaroon ng pagkakataon upang ako po ay inyong makasama sa ating isang pagpupulong o pag-aaral. So, sa higit isang taon, ako po ay muling pinagkalooban ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, muli, nakasama ko kayo sa araw na ito. At sa araw din pong ito, mayroon tayong pag-aaral na nakatalaga na kung saan ang sabi po, ang talinghaga tungkol sa manghahasik. So halos po mga tao dito sa ating barangay, halos masasabing ang ating pong pinagkukuhanan ng hanap buhay ay sa paghahasik sa mga lupa. So halos meron po kayong karanasan kung paano ang mga binhi na naipagkakaloob sa atin, kung paano po natin sila palaguin. So bilang mag-aaral po ng espiritismo naman, alam kong may kanya-kanya po na kaunawaan ang bawat isa sa atin dahil ang ating pag-aaral ay isang malayang talakayan o pag-aaral.
na naayon sa katuroang espiritismo. So bilang matagal na rin po kasi na ang hirap, kaya sabi ko nga po na napakalayo. Minsan kahit sanay ka na, pero dahil nahinto, minsan nahihirapan din po ako na magbigay ng naayon sa ating pong paksa. Pero sa abot po ng aking makakaya ay akin pong gagawin o ibibigay ang mga karunungan na mayroon pa rin nakatanim sa aking kaisipan. So, nasabi ko po na bilang binhi, sino nga po ba o ano ang mga binhing sinasabi na naayon sa ating paksa? Sa akin pong munting kaunawaan, ang may bibigay ko po na halimbawa sa binhi ay tayong mga mag-aaral sa katuroang espiritismo. Di ba po, ang sabi, may mga binhing nalaglag sa tabing daan. May mga binhing na itanim sa bato-batong lupa o sa mga mabato. At may mga binhi na naitanim dun sa mga maraming suksok. At doon po, mayroon din mga binhing sinabi na naitanim sa matatabang lupa. So paano ko po nasabi na ang mga binhing ito ay tayong mga mag-aaral ng espiritismo? So bilang mag-aaral ng espiritismo na naitanim po doon sa tabing daan, so siguro po, alam naman natin na ang bawat isa sa atin ay nabigyan na ng pagkakataon upang kilalanin ang katuroang espiritismo. Ngunit sa maling, hindi naman directly mali. So parang doon po sa isang lugar na hindi pa nila lubos kilala ang pag-aaral ng espiritismo, kung kaya't napakadali po na ito ay hindi gaanong hindi sila tumubo doon ayon na naayon doon sa katuroang espiritismo. So doon po sa pangalawa na tumubo doon sa mababatong lupa o kung saan itinatanim ang mga binhi, bilang mag-aaral ng espiritismo, masasabi ko po na ito yung mga tao din na napagkalooban na rin ng kaunawaan ayon sa espiritismo, ngunit hindi pa rin po ganoon kababaw o kalalim yung kanilang pagkaunawa doon sa espiritismo. So, king amanong Kapampangan po, wapin din niretang kapatid tamong bagya mo manamdaman kay sasabihan da rin magsalita kay ni, otin mo pong may kaya to karela. So, na ako magipulong. Lumipat ko ng liwang sentro. Kabang yan ng manungkulan, dako pakakayabe siguro. So, alos sa tintamo pong makantang daramdaman, di ba? So, doon po sa pangatlo, ito po yung mga binhing naisuksok o naitanim doon sa mga masusuksok na lupa. So, sa akin po, tinatanong niyo po siguro kung saan ko yun may, ang tawag ito, symbolize ba o kung maliman po yung term ko, bilang kaming mga kapatid nyo na mas pinili namin. Siguro, sasabihin kong mas pinili namin na maghanap buhay muna. Lumayo sa ating katuroang espiritismo. So, kung hindi man totally na lumayo, pero yun bang mas pinili namin na mas malaking porsyento yung paghahanap buhay kaysa mas may pagkakataon po kami mag-stay dito. So, ganun po yung aking pagkakaunawa dun sa mga mag-aaral ng espiritismo na naitanim doon sa mga masusuksok na bagay na tumubo, ngunit
mas pinili pong mangibang bansa, maghanap buhay, imbis na makasama po namin kayo. So, para sa akin po ito. Hindi naman po nasa sa inyo po kung karampatan ba ang aking pagkakaunawa. At doon naman po sa mga binhi na naihasik doon po sa matatabang lupa, siguro po kayo mga kapatid na walang sawang hanggang sa kaorasang ito, ginugugol ang bawat sarili kung paano po natin kilalanin. Una, ang atin pong bawat sarili, ang mga karunungan na dapat taglayin ng bawat isa upang lalong higit sumulong ang bawat isa sa atin. Ako po ay babalik doon sa sinabi kong mga binhi na naitanim sa mga masusuksok dahil sabi ko nga po, doon ko na para nakikita yung aking sarili bilang binhi sa katuroang espiritismo. Isang pagkakataon po noong New Year, kung nakikinig man po ang ating Pangulo, si Pangulong Roel Di Matulak. New Year po, ka-chat ko siya noon. Ang sabi ko, tungkol po sa pag-alis niya at pag-alis ko. Alam niyo po ang binigay kong halimbawa sa kanya. Sabi ko po sa kanya, siguro, sabi ko po, tayo, si Jonas. Alam ko po, alam niyo lahat yung kwento tungkol kay Jonas na inutusan siya ng Diyos upang pumunta sa Ninibe. Ngunit mas pinili po niyang maglakbay patungong Tarsis. So sabi ko po sa ating Pangulo, siguro, so Kapampangan mo pero Tagalog para ating kung kapatid tamang makiramdam mo rin. Sabi ko po sa kanya, tayo siguro si Jonas, hindi man totally na kamukhang-kamukha natin si Jonas. Pero tayo yung parang naligaw. Pero sabi ko po sa kanya, gagawa at gagawa ng paraan ang Panginoon upang tayo ay babalik at pupunta sa Ninibe o Bayong Jerusalem. So ganun po, kahit anong gawin natin, kapag meron ng nailaan o nabuksan na yung ating kaisipan o kamulatan, ang ating sarili po mismo o ang Diyos ang siya magbibigay paraan upang tayo babalik. Kaya kung nag-aalala po kayo, sabi ko rin sa kanya, sa ating Pangulo, babalik. Babalik din po kami. Kaming dalawa siguro ng ating Pangulo. Hindi ko po tinatapos, pero gagawa at gagawa po ang Panginoon kung paano kami ay babalik upang mas higit pa namin kilalanin ang katuroang espiritismo. At sabi ko po din po sa kanya, at least sabi ko po sa kanya na sila ay mayroon talagang pagtipon na nagagawa doon, pero yung bansang sa akin pong pinuntahan talagang totally wala. So kahit sa mga Facebook po na hinahanap ko, wala talaga sa bansang Australia. So sabi ko sa kanya, yung sa kanila napakahalaga po. Ngunit iba pa rin pag sinabing Bayong Jerusalem. So nung no ka rin ka po tinubo, kalma pa mo rin. Balikan at balikan niya po. So, wala ko po din na ako makapagkay, pero talagang alawa po mo rin po talaga. So, tapin sabi ko po kayo, nung atin man pong kapatid na malilili, isa tampong pong ali, gawat-gawaya pong paralan ng tapong gino para magbalik tamo at kingkakatampong sarili, balo tamo ito, na atin tamong dapat katungkulan uling atin ay kung ay man ganap yung kabyas na makaitiyo kaya katamo. Pero atin pamurin po talaga. Uling yung kabyas na namita takya katamo, malyaring mawala no may git. Lalo tayo pa pong pasulungan. So itamo po yung magsilbing ay pagkalugpo, yung kaorasan na hindi makayon yung katamong paksa at sana po
kahit papaano, mayroon pong mga karunungan na naidagdag sa atin bawat isa at na maaaring magpasulong sa ating mga karunungan. So muli po, sana hindi po ito yung last na pagkakataon sa aking pag-uwi upang kayo po ay muling makadao pang palad dahil meron din po naman akong ibang pinupuntahan pero ito po yung nasisiguro ko sa inyo sa ating pasasalamat bagaman pang exclusive lang po sa atin talaga. Ako po ay inyong muling makakasama. So muli po, binabati ko po ang bawat isa sa atin na sana tayo po ay yung mga binhi na naitanim sa matabang lupa upang mas higit. Dahil kahit na tayo po ay naitanim na sa matabang lupa, dapat pa rin may gumambol sa ating bawat isa. Tayo yung mga binhi na binhing ng hahasik. Dahil kung hindi po tayo yung manggagambol sa ating sarili, wala pong ibang mga hasik, kundi tayo ring mga binhing na itanim sa matatabang lupa. Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nagagalak at muli niyong nakasama sa pagkakataong ito. Maraming salamat po. Isang mapagpala pong umaga po sa ating lahat. Una po sa ating mga katandaan, kapwa ko po kabataan, at mga taong walang sawa pong sumusuporta sa atin sa Peaceful Life. So, sa pag-aaral po ng espiritista po, alam po natin na hindi lahat po tayo ay hindi pantay-pantay. Na pwede pong may kukumpara sa mga binhi po na naita or nahulog po sa kwento sa ating referensya na kung saan mayroon pong yung mga kapatid po natin na nakikinig pero hindi po wala pong nakukuhang aral sa mga at sa pag-aaral po natin at mga kapatid po na may excited or galak na nakikinig pero kapag may dumaan po na problema ay sila po ay agad po na sumusuko po. At sa pang-ano po na mga kapatid po na may kaalaman na po pero may tukso pa rin po or mga mabababang aliktiktigin na gumagambala po sa nila. At ang huli po mga kapatid na nakakaintindi at mga kapatid sila po yung mga nakaintindi at hindi na po naapektuhan ng mga tukso. So sa aking po naintindihan, parang katulad rin po ng mga apat na binhi na to ang ating progreso sa ating buhay na kung saan ang bawat binhi ay nagre-representa sa bawat yugto ng ating pagkatuto na kung saan nagsimula po tayo sa binhi po na nahulog po sa daan na yung mga natutunan ay hindi po natin ay wala po tayong interest ay hindi po tayo interesado hanggang mapunta po tayo sa magandang lupa kung saan may pundasyon na po tayo na natanim na po tayo sa magandang lupa. Alam po natin na may harapin pa po tayong pagsubok. Pero dahil po na matibay na po ang pundasyon natin at inalagaan po natin ang sarili, hindi po tayo na sa mga pagsubok na dumadating sa ating buhay. Ang isang aral po na lamang rin po namin nung kahapon lang po gabi nung nag-aaral po kami na ano rin po siya sa pagbabahagi po. Na kung saan po na bago po tayo magbahagi, kailangan po muna nating magtanim. Dahil sa ating pag-aaral, alam po natin na hindi tayo mapagbahagi kung wala tayo nito. Na kung saan kailangan po natin linisin muna or mag-aaral sa ating katuroan
o sa ating paksa, magtanim muna po hanggang ito ay lumago at magkaroon na bunga na kung saan yung bunga na yan ay yung mga aral o aral na nakuha natin sa ating buhay na siyang pwede nating ibahagi sa mga kapatid natin na nangangailangan. At ang huli pong paano ko po is, kahit hindi po tayo pantay-pantay, hindi pa rin po ito adlang sa bawat isa upang tulungan ang mga kapatid natin. Kahit na magkakaiba po tayo ng antas, nandun pa rin ang ating na tumulong sa mga kapatid natin. At yun lang po ang may babahagi ko po ngayon. Kaurasan, muli magandang araw na po ng Sabat. Ing dining misa sa libutan na nilang. Tunit tinubo king gabon ayaw sa
at dingdakal amela lang. Ganap dang pekinabangnan. Banto nilang manatili. Kingawas ning kapayapaan. Ing lugod na nitang Diyos. Tinggap yung alangkulang. Baning balang baslayan niyo. King yatong karinan. Akit yen ganap king sarili. Alang kapupusan asala. Bakongan mi payapa. King yato. O kanakong kaluluwa. Nyening sabat talaga ni kaya kayo. Bayang lalong may git bandian ing awos akayawos. Baning tuni ng kapanayan ning balang si kakatao. Ay pabandi na king balang sarili. Naing pangabinina ning kayong biye. Tinggap yang alang kulang. Karing kayong biye. Apakikwana na sa ning balang metong. Ing biningayan at inubo karing kayong puso. Ganap yasang magdalang bunga. Banong datang itangaldo. Ikayut ikonangan. Ganap kongan makinabang. Banting daratang yung aldo. Ing likas-likas apangabandina ning kayong biye. Ay ganap yang matibi. Ayalang kakulangan. Ketangig pa karimban. Anyangi Kristo king napon. Pakamalan ko. Binubod ni ing metong abini. Banding at iyong maranop may pakabsyan lang. Pahuli na. Ning upayang may pabandi. Karing palad. Antimurin ikayungin. Uling bini kayo. At iyong makatala king ketawan. Kanakong kaluguran. Ganapye pinsanang ay sambulat king yatong iti. Aban kanita, dingdakal makinabang na. Ulinging bagye mayayakit at ing mayayakit.
Dela yung ne karingke kong panamdam. Ban kanita kaluguran ko. Tunay pin akilala. Itang pangabini. At ikdanan itang igpake kayo. Aniya ka na kong kaluguran. Wanong atlawan me ing metong apanawun. Ay yukol na keka, ningig pa. Kakamalan ko. Nung bakit sinabi na ning kekong tema, talinghaga ning mag-aasik. Ing talinghagang at iyong milarawan, antiyang metong asala. Baning tao, ganap niyang kilalanan ing metong apangabandina kitangig pa. Uli na pablasang kalin me batyawan o tao itang kekang pangayawos so Panginoon. Inganggang bageng at iyong misasambulat lalong-lalo na karing amano. Abibit-bitanan ning kekayong kaisipan at panamdam. Ganap yang pakaingatan karing kekong sarili. Ban kanita kaluguran ko. Itangati yung bining itatanam yu king gabun at elagana ning Diyos. Ganap yengan pakinabangnan. Uling. Anak na kayo bilang talapag-obra. Makanyan man ngini kanakong talasuyo bistatman. Ing balang panahon, alikas-likas karingke kayong biye. Daramdamanan ing balang metong ke kayo. Akakit na nung nuyapin ka rin paike. Itang metong abage. At inubo ka rin ke kong puso. Anyaying pamipaulaga. King metong ayawos abiningaya. Karingke kong sarili. Tunayangan sanang maging katutuan. Karing balang metong kekay. Uwa manong daratang yaing malating hamon okay na. Kenya mayakit. Ing tunay bini. Ami talaga. Aring kekong sarili. Nga nawari ning buri kong sabyan ke kayo. Uling kakilala yun eh. Ing balang sarili yun. Ing balang pamaminto. Karing kabyasnan. Amita talaga ke kayo. Kanya ka na kong kaluguran nung bakit. Binikongan misasa. Libutad na ningila. Pakikuwanan niyo pin karingke kayong sarili. Nabiyasa ko ngan gawang tinapi. Ayalang lebadura. Ape pamana na kaya kayo ni tangid pa.
Uling yung bagi a panahon, amita talaga karing ke kayong panamda. Genap nening Diyos ke kayo. Ay alang kulang. Ding limang sentido nga rin karing katawan niyo. Ila ring magsilbing. Tuneturo kitang bagi a katutuan. Aborina ni tangig pa. Anya pa kamalan ko. Tunay na ko nga sanang tinubo kingilang. Badangan pakinabangnan. Ning balang metong at metong kekay. Hanya pa kamalan ko. No aniyapin itang atiyong. Ganap na niyang akilala. Ing pangabandina. O pangabinina. Ketang ginong amiglalang kekay. Makanyan man. Istat man. Ing balang pamanatili yu king yatong iti. Uyan daramdamanan ning kekayong pakiramdam. Yan akakitna ning kekong kaisipan itang bagay kinyampon ka rin. Anyaying panahon, makayatsuya ke kayo. Ban kanita kaluguran ko, itang pangayasina ning ke kayong biye, pakinabang na niyo. Huling sablang bagay, amitala, king kasulatan. Kamalan ko yan. Ganap ng mapapalyari, king mundong iti. Kaluguran ko, nga naning kayang amanon, tela na king kasulatan, bansa laban king bansa. Ipan libe ipan. Dano. Sakit. Gera mundial. Kamalan ko. Kanya lalong may git gamitan itang talinghaga ning mag-asik. Uling talinghaga ngayon. Metong yang pamangilala. King pangabinina ning keka yung bi. King yatamit. Aniyapin. Pakayapan niya. Ing salunan. Pakayapan. Pamayapan. Ing gera mundial. Nung yung tunay pa nga binina ning balang metong kekayo kaluguran ko. Nga nawari ning kayang aman. Itang kasalpantayan na nanting binutil mustas. Gamitan niya. Bayang makilala. Itang pangabinina ning kekayong biye, ketang gino. Anakong magaran, waying katutuan ng sasabihan ko kaya kayo. Lelangan na kayo bilang talapagobra, talasal pantaya. Aniya, talan kong matibig. Gugulutan ng tungkulan. Uling Diyos, lugod yangan kay kayo. Salamat ka ring bahalang galonan ng kay kayong panamdam. O yan lawan nyo, pakamalan ko.
Pagmananuan ko karingke kayong banal a kapagnasan, ayati yung biniena ng Diyos karingke kayong gi. Nasana. Pagtagumpayan niya. Ingati yung bandiyo. Ape pamana na ng Diyos kaya kayo. Anya kaluguran ko, alang patugot, babiyemi, ing sawop, karing kekong, saring, uling, nga na yung pangako na, dako lakwan dili-dili, kakamanan ko. Uling, inganggang bage, ayimbut at akit, at mitubo karing kekong panamdam, iyati niya, itang tunay ng katotohan at ilagana kaya kayo ni pa. Kanyang gawan nyo maragulatin bulan karing kaya kayong dakala salamat kaya kayo. Inawad ko kinig pa na sana inanggang bagya ngayon medinan kapayapan. Kalukuran ko. Lalong-lalo na, ingke kayong nayon. Parating ibabalabal ke, ing maragul akapayapan. Kanakong kalukuran. Anya tanggapan nyo, iko nangan. Ing grasya, ay ba't king kayariyan. Kingaldo na ng Sabat. Bibendesyonan da ko nga. Maniwala ang ponani. Ating ke kayong nayon. Balabalan ke king sala. At detang atiyong mga siyas apalamdam kalambutan ko nga. Kanita, ing kapayapan, nabang nanyong kalangkulan. Dakala salamat kaya nakan, king kekang pamaglakbayan at pamanyakubling pasibayo, ing maragul kong lugod, kinawang kaya kakapilan man. Iuli kang payapa, at dadalan mi ing grasyo, pauli na, ning mabyemong kapanwalan, ketangig ka. Dakala salamat, king kalam, babyeke, ke kayo. Tanggapan niya, king Sabat, ing malkong bendesyon, magumpisa, king dulo, ang gaking kadulwan-dulwanan ning nayon nyo, kitugtug ke, ing maragula grasya, ke konangan. Yaku, inginduyo, biyasang gugulo, ke kayo. Divina, Pastora, kapayapan, keko anak.
ang liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan. Umababa, umuugnay sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Ang bawat isang tao ay likhain ng Diyos Ama. Ang mga anak ng Panginoon na silang nabubuhay sa sanglibutan. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang paglalakbay. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang katuroan na tinatanggap sa kanilang mga buhay. Mga iniibig na kapatid, sa paglalakbay sa kalupaan, maraming karunungan, maraming pag-aaral, maraming karanasan. At sa inyong paglalakad, natatatak sa isang isipan ang mga karunungan na inyong tinatanggap. May mataas, may mababa. At kayo na mga anak ng Panginoon ay may kalayaan sa pagkilos, kalayaan sa pagsasalita, kalayaan sa pagpapasya. Ang tao ay naglalakad, gumagalaw, nagsasalita ayon sa mga karunungan na kanyang nalikom sa kanyang buhay. Ang isang karunungan na nagmumula sa kaitaas-taasan, ibinababa, ibinabahag sa bawat isang nakikinig. Ngunit hindi lahat ng nakikinig ay tinatanggap ang kaalaman, isinasa puso, isinasa diwa. May mga tao na nakikinig, ngunit walang pag-unawa. Katulad ng mga tao na nakakakita, ngunit hindi nakakaintindi. Nakapikit ang kanilang mga mata at tila walang nakikita. Ang bawat isa ay may mga karanasan sa kanilang mga buhay. Ang bawat isa ay may kanilang mga landas na tinatahak. At sa kanilang pamumuhay sa sanlibutan, ang tao ay gumagalaw ayon sa kanilang mga kagustuhan. Nakatatak sa kanilang mga isipan ang bawat pag-aaral, ang bawat bagay na kanilang pinapahalagahan. Ngunit sa kanilang paglalakbay, maaaring ang kanilang pinapahalagahan ay mga karunungan na pangmaterial. Mga kabagayaan na nasa mundo na nakikita, naririnig, nararamdaman, nadarama. Ang bawat isa na karanasan ay nagiging pundasyon ng kanilang mga pag-iisip sa kanilang pamumuhay habang nandito sa kalupaan. Mga iniibig na kapatid, ang bawat isang binhi na nasa talinhaga ay nagagalaw ayon sa kanyang kapaligiran. Ang isang binhi na nalaglag at kinain ng ibon. Tulad ng mga tao, nabababaw ang pag-intindi sa mga mensahe na nagmumula sa kaitaas-taasan. Sa kanilang pagririnig, nakikita, maaaring nadadala sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa sandali na dumating ang tukso, ay kanilang nakakalimutan ang bawat pag-aaral. Ang binhing itinanim
Sa isang mabatong lupa, mamumunga. Ngunit ang ugat ay hindi malalim. Nasa mababaw na lupa ang kanyang ugat. Ang mga tao na ganito, ang silang tumatanggap ng karunungan. Ngunit sa kanilang pag-intindi, mababaw. At pagdating ng kaorasan na humaharap ng pagsubok ng mga balakid sa kanilang daan, sila ay tumatalikod sa makaturoan ng Diyos Ama. Mas higit na pinapahalagahan ang kanilang kagustuhan at nawawalan ng tiwala sa Diyos Ama. Sa kanilang paglalakbay, sinasabi, nais ang isang bagay. Ngunit sa kanilang pamumuhay, may kakulangan sa pagtitiwala, kakulangan sa pananampalataya. At sa panahon ng pagsubok, bumibitiw at maaaring sinasabi sa Panginoon kung bakit hinayaan mangyari ang paghihirap sa kanilang buhay. Ang pangatlong binhi sa talinhaga ay binhing itinanim sa isang lupa na maraming matitinik na halaman. Ang mga tao na ganito, ang silang nakakatanggap ng kaalaman, nakakaintindi, ngunit sa kanilang paglalakbay, sa kanilang pag-uusbong, mas hinihigit na pahalagahan ang kagustuhang panandalian. Mga kabagayan sa mundo na material, maaring mawala. Mga kabagayan na hindi madadala sa kanilang sunod na buhay. Sapagkat ang mga tao na nabubuhay ayon sa kagustuhan ng katawang laman, ang silang nakakalimot sa makaturoan at kagustuhan ng Diyos Ama. Ang pangapat na binhi ay isang binhi itinanim sa lupang masagana, mataba. Ang binhing itinanim ay siyang uusbong, lalago, at magbubunga sa pagdating ng araw. Ang mga tao na ganito ay ang silang nakakaunawa. Hindi lamang nakikinig, hindi lamang tumitingin. Sila ang nakakaunawa sa bawat karanasan, sa bawat kaalaman, sinusuri ang mga dumarating sa kanilang mga buhay. Sinasaliksik, pinag-aaralan ang bawat salita na dumarating mula sa kaitaas-taasan. Sila ang gumagamit ng kanilang kaisipan. Sila ang gumagalaw na ayon sa utusan ng Diyos Ama. Mga kapatid, sa bawat paglalakbay sa sanlibutan, tama, may karanasan na hindi maganda, hindi masaya, nakakalungkot, maaaring nakakaranas ng puot at bighati. Ngunit, tandaan ninyo lahat, ang bawat karanasan ay pag-aaral. Ang bawat hakbang na nilalakad sa sanlibutan ay naglalakad patungo sa isang landas na inilatag ng Diyos Ama patungo sa kasakdalang pang-espiritual. Ang bawat karanasan, mabuti man o hindi, ay isang pundasyon sa inyong mga buhay. Sa paglalakbay sa sanlibutan,
mga karunungan, mga katuroan, ang nagiging gabay sa inyong paglalakbay. Mga kapatid, ang bawat lakbayan ay nakikita ng Diyos Ama. Ang bawat damdamin, bawat pag-iisip, bawat kilos at salita na lumalabas sa mga bibig, nakikita ng Panginoon. At nalalaman niya kung sino sa kaniyang mga anak ang tunay, ang pananampalataya, ang totoo. Ang iniibig na kapatid, isabuhay ang bawat katuroan, dalhin sa inyong paglalakbay. Huwag talikuran, huwag kalimutan, huwag isantabi, sapagkat ang kaalaman at mga katuroan na binibigay ng Diyos Ama ang silang tutulong maggagabay sa inyong pamumuhay sa sanlibutan. Ang liwanag sa kaitaas-taasan ay hindi nawawala, hindi nagdidilim. Ang Diyos ay laging nasa inyong tabi sa mga panahon na kayo'y humihingi ng tulong. Ang inyong mga boses ay kanyang naririnig. Ngunit aking sinasabi, hindi lahat ay mapalad na makatanggap ng biyaya sa buhay sa kasalukuyan. Sapagkat ang mga pagsubok ay naririyan upang malaman ng Panginoon kung ano ang baitang ng pag-intindi sa bawat katuroan na inyong tinanggap. Ginagamit ba ang makaalaman o isinasantabi upang mas higit na pairalin ang kaalaman na gagaling sa kalupaan? Mga iniibig na kapatid, tanungin ang inyong mga sarili. Suriin ang inyong mga kilos at kilaw sa bawat panahon na kayo'y naghihirap o kayo'y nakakaginhaw. Sa mga panahon na kayo'y nakakaranas ng pagsubok at sa mga panahon na kayo'y nakakaranas ng kapayapaan. Suriin ang bawat karanasan, mabuti man o masama, upang malaman ng inyong mga sarili ang isang karanasan, ang isang katotohanan na ang sariling pag-iisip, pagdama ay naaayon sa inyong kagustuhan o kagustuhan ng Diyos Ama. Suriin ang sarili, mga kilos at salita, at alamin ng inyong mga sarili kung kayo ba ay masunurin na anak ng Panginoon o kayo ba ay mga anak na nakikinig, nakakaunawa. Ngunit sa panahon na hinaharap ang pagpili, magpapasya, ay mas higit na unahin ang mababang kaalaman. Mga kapatid, ako ay nagpapasalamat sa muling pagtanggap ng mga karunungan sa inyong buhay. Sa muling pagbukas ng isipan, ng damdamin, upang tanggapin ang tinapay ng buhay na nagmumula sa kaitaas-taasan. Ako'y nagpapasalamat sa lahat at bawat isa
sa pagtanggap ng isang liwanag sa inyong mga buhay sa panibagong araw ng Sabat. Dito na magtatapos ang aking babahagi sa araw na ito. Nag-iiwan ng kapayapaan, ng liwanag na umuugnay sa lahat at bawat isa. Tanggapin ang kapayapaan sa inyong buhay. Ako ang inyong kapatid sa isang katuroan, isang disipulo at apostol, Matias. Nagbibigay paalam. Ing bini amitanam king mayap agabo. Mamungaya kapamilatan naning lukob, ning sala at lugod, ning metong adios. Kalam kapayapan, keko nang. Babatyan ko laring kaya kayong balang puso at kaladwa. Wadakal salamat king kapinanditan ligud na ning kekong panamda. Wayan ning biklat na ning kapag-aralan king kekong panamdam.
Tune metong apa maglarawan anong makanano. Ing kabiyasnan at pamangilalayo, karing bagay katutuan, karing balang galoyo bilang talapag-aral, at tala dapat, kareti ng bining katutuan, hindi. Sablang talapag-aral, uhayan niya. Matning paksayo, amag paganaka king kabyasnan, at ataglayan nyo na manibat king nap. Anting pakilala na at lalarawan na king kayabakan, asayng balang metong kaya kayo, tuto na lang meging metong karing bining ngatin malalam apamiugat. King mayap agabun. Atune pinsanang king pangatanamyo, kilubnaning kasalpantayanan. Tunay na kong meging matibe. At kapilan man sana'y ngeda ko akit, misasakab, king malating bagay akakit na ningke kong panimanman. Muling pakamalan ko. Ingamano yu, legwan yang kabiyasnan. Ingamano yung sasambitlan king kapag-aralan. Amano lang maglarawan king kasulungan. Nung inyapin, sa tunay yu lang dinan pamikatawan, di nga mano yu at mayakit laking kaya kung dapat. Uling ali, mabulaklak as salita at tamano, ing maglarawan, ing tunay pamangilala at kabiyasnan. Kareting balang bining kabiyasnan yu. Noneanting metong abulaklak, itangke yang samyu at baw yung maglarawan king bangluna. Makanyan man bilang mitanam abini king kasalpantayanan. Sablang pakamalan tunay ulapin sang papamungan ding ke kong sarili. Ban kanita detang maging bunga. Ilapin ding idwang yu karing ke kong kapatad at kalupang tao. Ban ila naman mangilala laking katatuan at kingamano na ning Diyos. Ulingan tina ning maging tatalakaran yung kayobran. Kaya ti sulit. Kakasangkapanan na kayo ning Diyos, ban magdala kayong sala. King ketawan. Kakasangkapanan na kayo ning ibaban kanita. Ikayuing maging dalan. Baning yato. Pasibayo yang mikalugud misan metong. Baning balang metong ke kayo. At karing sablang kapatad yu. Pasibayong misasan metong. Layon na ning kasalpantayanan, akilala na ning kekong puso't panamdam. Akapamilatan na saning panahon, ay alang patugot,
gugugulanan ng kekong sarili. Pakamalan ko, ela sa maging bawog ring pangayat yuyu. Nune, tunay ang dakalbong aking lalam na ning mayap agabon. Muli na ning pangatanam king kasalpantayan. Tunay ko pinsan ng lalong mangilala at manalastas. Karing bagay katutuan king biyay. Pagmananwan ko nung makananong milarawan lareti, king pamisip at king kekong puso. Asa kay bat naniti, laluyang mangilalay kekong sarili. King maging dapat yu, king maging panugali na ning kekong sarili. At unayapin sa salamin, king amanuan yung mayap abini. Pakamalan ko. Lawan yu, ingke kong sarili. Salaminan yu, itang kabiasnan at kasulungan. Adisan yu na manibat king na. Sa lalo kayong manatili, king lukob na ningib pa. Ban kapilan man magwale, ing panamdam yu king kasalpantayanan. Uling iti ing mabietay, akailangan na ning kekong sarili. Ban king lakbayan yu keti sulip, antin niyang kikilalanan, adalan at tutuntunan ning kekong sarili at eko anting anak amalati, amalilili king dalan. Sablang pakamalan ng tiyang matning bining kabiasnan, ingdela na ning kekong paksa. Saan tiya naman kaniting pangatanam na king kekong pusot panamdam. Aparating maging paganakake kayo, king maging kayo branyo, ketisu. Ay kayo pining maging talapamilatan na ningib pa. Pan mi paralaking mabilog aketawan. Ingkayang lugod. Ating kawul na at lingap karing balang metong kaya. Takal ng salamat. King sabat amakayatiyo, ligod na ning kekong puso. Makayatiyo laring sablang mga banal, lalo na yung kekong hindu. Ayalang patugot, lulukob, king mabilog yung nayon. Kapamilatan na niti, sablang pakamalan ko, lalukopin, misasan metong king pamipanalangin, uli na ning makayati yung agle. Gera king makayati yung bansa. Kabaluan nyo nung makanano, ya kailangan, impamisasan metong uling, ing magkametong akalam, magkametong apami sa Diyo, maging dala niya ban kanita itang
lulo ko ba delong duman? At akakit na ning kekong panimanman, ay karampata. Nila ko. Sa lalo kayong misasan meto. King pami panalan. Lalo lang talan matalik din kay kong gamat king kasal pantayan. Baniting ke gana-gana. Medina neng kayang gana. Kaniti, lalakwan ko ing kapayapan kaya ko nangan. Tanggapan niyo ing pamipala na ningid pa. Ngayon, ang gana king kawakas. Nakalas salamat kaya kayo. Yako yan. Mekisan metong mekira kaya king pinandit na ning kekong Aposto, sandik, lakuhan, danak. Sa umaga pong ito, kanina po mayroon po akong naalala tungkol sa isang aral po na napanood ko po sa Facebook habang nagbabrowse. At ito po ay related po sa ating paksa. Doon ko lang po nalaman na namumulaklak po pala yung kawayan at
mayroon po pala silang binhi. Ewan ko po kung mayroon nang nakakita sa inyo na kawayan na namulaklak. Yung pong binhi niya parang binhi po ng palay. So doon po sa kwento, mayroon pong isang Chinese na nagregalo po ng buto doon sa isang kapatid. Ngayon po pala yon, buto ng kawayan. Itininim po niya yon sa kanyang bakuran. Araw-araw po niyang dinidiligan. Ngayon po, lumipas po ang isang buwan, wala pong tumutubo. At patuloy pa rin po niyang dinidiligan. Lumipas po ang isang taon, wala pa rin pong tumutubo, pero dinidiligan niya po ng tuloy-tuloy isang taon. Ngayon po, hanggang sa may mga kapitbahay po siyang tinanong siya, ano yung dinidiligan mo? Wala namang tumutubo. Subalit hindi po siya nagpatinag, lumipas po ang 2 taon. Patuloy pa rin po ang kanyang ginagawa. Ngunit pagkatapos po ng 2 taon, dahil wala nga pong tumutubo, tumigil po ngayon yung tao na yon na diligin. Ngunit ang hindi po niya alam, yung po palang anak niya, pinagpatuloy po niya yung pagdidilig. Dahil hindi po alam nung anak niya bakit ba nagdidilig ang tatay niya, basta ang alam niya po, dinidiligan niya yung parte na yon. So hanggang lumipas po ang 3 hanggang 5 taon, doon po mayroong isang umusbong na labong nga po. So ngayon po, bawat araw, humahaba po yung kawayan ng 3 hanggang 5 pulgada, ano po yung feet, talampakan. So hanggang po sa lumipas ang 1 linggo, sobrang taas na po yung kawayan. So ano po yung naging aral doon sa kwento? Ang kawayan po pala, hindi siya uusbong hanggat hindi po niya nasisigurado na yung kanyang ugat ay matibay. So yung pong buto ng kawayan, ang gagawin po niya, palalaguin niya po yung kanyang ugat sa ilalim. Ngayon po, kapag malagong-malago na at matibay na po ang kanyang ugat, doon po uusbong ng walang tigil ang kanyang puno. So kung kaya nga po kung titignan natin kahit anong bagyo man po yung dumaan, hindi ba? Hindi po namamatay yung mga kawayan. Minsan po gusto na nating patayin yung kawayan, ayaw pa pong mamatay. Ano pong ginagawa natin? Sinusunog po natin, di ba? Nilalagyan natin ng ipa, sinusunog ng matagal. Pero kung hindi po tama yung ating pagsunog, ano pong mangyayari kapag umulan na naman? Di po ba tutubo na naman? So kung kaya nga po sana, bukod po sa matabang lupa ang tumubo ang ating bawat pananampalataya, tumulad po sana tayo sa isang kawayan. Kahit mga tao po ang pumatay sa ating pananampalataya, ang magsunog, ang bagyong dumaan sa ating pananampalataya, kapag po naulanan tayo, patuloy at patuloy pong uusbong dahil sabi nga po nung mga banal kanina, hindi po ba? Pagtibayin po natin yung ating pananampalataya. Sana po sa umagang ito, yung pong mga aral na ating narinig sa ating mga kapatid. Maraming salamat po sa ating mga kapatid na nagbahagi at gayon din po sa ating mga gamit. Ang ating pong paksa sa susunod na linggo, ito po ang pinakahuling kabanata po dun sa ating pinag-aaralan na libro, tungkuling maging mabuti. Ang referensya po sa unang aklat ni Timoteo, chapter 4, verse 6 to 16. Ang magbabahagi po ang kapatid po na Rod Bacani, ang kapatid po na Lorna Santos, at kapatid po na Remy Inocencion, kung nandito po. At mayroon po palang kaunting pagbabago dun sa ating programa. Di ko pa po nakausap kung maaari po ang kapatid na Rod Bacani ang pambungad na panalangin dun po sa ating anibersaryo. Kung maaari po kayo. At ang magpapaliwanag po sa ating paksa o ang magpapakilala po sa ating paksa ang kapatid po na Mary Jane Mercado. Yun po yung mga magiging pagbabago po dun sa ating
programa po sa anibersaryo. At muli po, maligayang kapiestan po king kaya katamong baryo. At mimingat tamongan po, panalangin tayo po ing kaya katamong bansa, ing giyera po king kaya katamong akakit king kasalukuyan. At talakad na po bang magpasalamat.